Magandang umaga, mag-aaral. Kumusta na kayo? Bago tayo magsimula ng klase, anyayain ko muna kayong magdasal upang hingin ang presensya ng Panginoon. Okay, sino ang wala sa grupo nyo? Jack, kumpleto ba ang grupo mo sa letter A? Ben, sa letter B, kumpleto ba ang grupo? Sa letter C, kumpleto ba, Alan? Bago natin talakayin ng ating bagong paksa, ay nais ko munang magbalik-aral tayo sa pinag-aralan natin kahapon tungkol sa pagkahalaman. Mga halamang namumunga at mga halamang ornamental. Pakikita ko sa inyo ang mga halamang ornamental. Nandito ako ngayon sa Hardin de Gabo para makita ninyo ang iba't ibang uri ng halamang ornamental. Okay. Mga bata, may trivia akong sasabihin sa inyo. Alam nyo ba na ang CIS ay napakagaling sa pagpapaugat ng halaman. Nakasali siya sa larangan ng pagpamarkos. Siya ang nag-representative ng buong Pampanga sa buong region. Ang CIS. Okay mga bata, hindi lang sa science, pinag-aaralan itong aralin na ito. Kahit sa EKT pwede. Halina, atin tuklasin. Narito ang mga layunin sa mga paksang ito. Narito ang mga kagamitan sa pagmamarkos. Ito ang tinatawag na basin at ito ay tinatawag na sphagnum moss o lumot. At gagamit tayo ng kutsilyo, sliding cutter at plastic ng yelo. At siyempre, meron tayong mga pantalit. At dapat nakasuot ang apron para hindi tayo marumyan. Okay mga bata, mag-uumpisa na ako sa pagmamarkot. Tingnan nyo mabuti upang malaman ninyo. Una mga bata, kunin natin yung kutsilyo at paikot natin sa parte ng sanga ng halaman o mangga. Pwedeng sa ibabaw at pwede din sa ilalim. Pagkatapos na naikot ang kutsilyo, kukunin ngayon yung gitna at babalatan ito. Pagkatapos mabalatan, pagkatapos sinalis yung balat, paikot ng sanga, dahan-dahan lamang para ang kaligtasan ay sigurado. Huwag pababaya masugat ang parte ng mangga sa iyong minarkot.
Pagkatapos nabalatan, ang gagawin, iaalis ang madulas na parte na sanga ng mangga. O tinatawag na cambium layer. Oy. Pagkatapos, isunod ang plastic na kagamitan. Hahatiin sa gitna at kailangan din natin ng tubig para basahin ang moss o ang lumot. Yan, babasahin natin doon sa palanggana o basin. Pagkatapos, ipagayin natin ang ipigain ng maayos ang lumot dun sa basin. Ilalagay na natin ang sphagnum moss dito sa parte ng sanga ng mangga na binalitan ko. Ayan, pinaikot ang sphagnum doon sa parte ng binalitan na sanga ng mangga. Kunin yung plastic ng yelo at itapal doon sa lumot na linagay sa sanga ng mangga. Sunod, kunin yung tali para maitali ang plastic dun sa taas na parte na minarkutan. Higpitan ng mahusay ang tali para hindi umikot ang linagay na markot. Kaya mga bata, tignan lang mabuti ang ginagawa ni Sir para malaman pagkatapos niyang gumawa. Pagkatapos tinalian sa itaas, tataliin din yung parte sa ilalim ng mangga. Ayan. Nakita niyo mga bata? Napakadali ang pagmamarkot. Yan ay paraan ng pagpaparami ng halaman. Hindi ba? Nagiging makakalikasan kayo ngayon? Dahil sa pagmamarkot ng halaman, tayo nagpaparami ng maraming halaman. Ngayon, natapos na ang ating pagmamarkot. Ito ang ating finished product. Tingnan ninyo, napakagandang tingnan ang ating ginawa, mga bata. Okay? Mga bata, ako ngayon ay magtatanong na sa inyo kung ano-ano ang mga kagamitan na ginamit natin sa pagmamarkot. Okay, Justin, sabihin mo nga kung anong uri ng kagamitan ang ginamit natin sa pagmamarkot. Tama, very good. Ang galing ni Justin, nakikinig siya. Moss. Ang moss ay tinatawag na lumot o sphagnum moss. Number 2, plastic. Tama, kutsilyo. Very good. Ang galing ninyo. Nakinig kayo sa akin. Makukuha ninyo ang pagmamarkot. Pangalawang tanong, paano ang ginawang hakbang
Pangalawang tanong, mga bata, paano ginawang hakbang ang pagmamarkot? Number 3, gaano kaimportante sa kalikasan ang ginawa nating pagmamarkot? At ngayon mga bata, subukan ninyo kumuha sa bahay ninyo ang isang punong namumunga or fruit-bearing tree at kumuha rin ng halamang ornamental tulad ng San Francisco, gumamela at iba pa. At ngayon, ipapakita ko sa inyo ang pamantayan kung paano ang paggagrado o paggagrade sa pagmamarkot. Okay mga bata, dito ngayon nagtatapos ang ating paksang aralin, ang pagmamarkot. Mabuhay tayong lahat!